Example number 2 tayo. So, let us determine the vertex, focus, directrix, and axis of symmetry of the parabola y squared minus 5x plus 12y is equal to negative 16. So, ang ating given na equation ay actually naka-general form. So, kapag ganitong case na naka-general form yung ating given na equation, ang gagawin natin una ay dapat nating um, kailangan natin siyang i-transform into standard form, no? So, para ma-transform natin siya into standard form, gagamitin natin ulit ngayon yung ating completing the square. So, let's copy yung ating general equation, y squared minus 5x plus 12y is equal to negative 16. Paano ba natin yan gawing standard form? So, magko-completing the square tayo. Ang gagawin natin, pagsamahin natin yung magkaparehong y, and then ilipat natin sa kabilang side ng equation yung may variable na x. So, ang mangyayari dyan will be y squared plus 12y is equal to, from negative 5, magiging positive siya pag nilipat natin dito sa kabila, minus 16. After nyan, maglagay tayo ng blank space or mag-add tayo ng blank space both sides of the equation. Kasi kung anong in-add mo sa kabila, dapat i-add mo rin sa kabilang side ng equation. So, para alam natin yung i-add natin dyan, tignan mong mabuti kung ano yung coefficient ni y, that is 12. I-divide mo lang sa 2. And 12 divided by 2, that is 6. And 6 squared is 36. So, si 36 na ngayon yung i-add natin dito sa both side ng ating equation. Now, simplify natin yung ating equation. Magiging y squared plus 12y plus 36 is equal to 5x, and negative 16 plus 36, that is positive 20. Okay, so from that, mabubuo na natin ngayon yung ating standard form ng ating general equation natin. So, magiging y is equal to, okay, para makuha natin kung ano yung lalagay natin dito na kasama ng ating y, kunin mo lang yung square root ng ating 36, yung walang kasamang variable. So, ang square root ng 36 ay 6. So, si 6, and then kung ano yung sign, parehong positive yung sign, therefore, positive lang nilalagay natin dito. Dito naman, squared yon. Dito naman, sa kabilang side ng equation, kailangan nating i-factor out si 5, no? Ilabas natin si 5 para wala nang kasamang coefficient si x. So, pag factor out natin si 5, magiging x plus, syempre, finactor out mo si 5 doon, dapat ganun din ang gawin mo sa 20. I-divide mo rin si 20 ng 5. So, 20 divided by 5, that is 4. So, 5 times 1 is 5, and 5 times 4 is 20. So, ito na ngayon yung ating magiging standard form nung ating general equation. Okay? So, purahin lang natin at iayos natin yung ating equation. I-rewrite ko lang siya dito sa dulo. Y plus 6 squared is equal to 5x plus 12. Okay. Nakuha na natin ngayon yung ating standard form using by doing the completing the square. So, ngayon naman, ipapattern na natin tong standard form natin dito sa ating table, dito sa equations natin. Since nauna si y, and positive yung ating 5 dito sa gitna ng ating equation, tingnan natin kung saan natin siya may pattern dito sa ating table. Mauna si y, so either si first or si second.
But, tignan ninyo, negative kasi yung sign ng isa. So, hindi malamang hindi na yan yung magiging pattern natin ng pagkuha ng, or pag-determine ng vertex, focus, directrix, and axis of symmetry ng ating parabola. Positive, so therefore, ang gagamitin nating equation or gagamitin nating mga formula ay itong unang table natin. Unang row ng table natin. Okay. After nating ma-determine kung ano yung gagamitin natin at malaman natin kung saan mag-open yung ating parabola, which is to the right ulit siya mag-open, hanapin natin ngayon yung value ng ating C. Take note, sa pagkuha ng ating C, nakadepende yan kung ano yung kung ano yung gagamitin natin na equation na kasi may mga negative tayo. Kung to the left yung parabola mo, ang gagamitin mo sa pagkuha ng C ay negative 4C is equal to, let's say, ano yung number nung nasa gitna, that is 5, okay? But since yung ating gagamitin na equation ay positive ang nakalagay dito sa ating equation, so yun yung susundin natin. 4C is equal to, and ano ba yung nasa gitna ng ating standard form? Yun ay si 5. So, dyan natin pagbabasehan kung ano yung magiging value ng ating C. So, since ano yung i-multiply natin kay 4 para makuha natin yung 5 natin. Diba? Pwedeng in decimal form or pwedeng fraction. Okay, so, kapag nag-isip ka ng number, wala namang whole number na may multiply natin kay 4 para maging 5. So, magiging fraction yung sagot natin dito. Pwedeng decimal. Pero ang sagot natin dito will be 5/4 because 4 times 5 is 20 divided by 4 is equal to 5. Therefore, ang C value na natin ay 5/4 or in decimal form that is 1.25. Okay? Ngayon naman, after nating makuha yung C natin, kailangan nating makuha yung ating value ng ating vertex. Yun yung magsisilbing H at saka K natin. Tignan ulit natin itong standard form na nakuha natin kanina. And itong equation natin dito sa taas. Okay. Hindi ba't andito si K at andito rin si H? Kaya naman, dito sa ating standard form, eto si H, eto rin naman ang ating K. So, kapag kinuha natin yan, in-extract natin sa standard form natin, magkukunin lang natin yung opposite sign niyan. No? So, magiging negative 4 and negative 6 ang value ng ating vertex. So, meron na tayong value ng ating C at saka meron na tayong vertex. Therefore, ang kukunin naman na natin ngayon ay yung ating focus. Ang focus natin will be H plus C, K. So, ang gagawin na lang natin dito ay ilapat ng mga nakuha nating value ng C at saka H and K natin sa pagkuha ng focus natin. Ang H natin ay negative 4 plus yung C natin that is 1.25, and then yung K natin that is negative 6. So, negative 4 plus 1.25 will be negative 2.75, negative 6. So, ito ngayon yung magiging focus natin. Ito ang value ng ating focus. Value ng C, value ng ating vertex. Ngayon naman, dito naman tayo sa ating directrix. Ang directrix natin ay x is equal to h minus c. So, ang h natin, again, ay negative 4 minus ang C natin, that is 1.25. Kaya naman negative 4 minus 1.25 ay magiging negative 5.25. So, eto naman yung magiging directrix natin. Okay? And then, syempre, of course, last is our axis of symmetry. That is y is equal to k, or simply, nasa y-axis tayo, and then yung value lang ng k natin, that is
negative 6. So, yan naman ang axis of symmetry natin. Tsaka na yung ating latus rectum pag mamaya i-graph na natin. Okay, so kompleto na. Kompletos recados na tayo. Ang gagawin na natin ngayon ay mag-graph ng ating equation. Yan. Hoy, nako. Ang galing-galing mag-drawing ng straight line. Yan. So, 1, 2, 3, 4, 5. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6. And then, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6, negative 7. 1, 2, 3, 4, 5. Lagyan natin ng label. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6. 1, 2, 3, 4, 5, and then negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6, negative 7. Okay. Copy natin yung ating mga kakailanganin. Focus. Focus. Sunod ay ang ating directrix. Sunod ang ating axis of symmetry. And then, yung ating vertex. Ayan. Ano pa ang kakopy natin? Focus, directrix. Okay, wala na. So, unahin natin ating focus. Ang focus natin ay negative 2.75. So, i-assume natin na andito si 2.75, negative 2.75. And then, yung negative 6 natin ay nandito sa y-axis. So, itapat natin. Ayan. Andito yung ating focus. And after that, eto namang ating directrix, that is negative 5.25 x-axis. So, therefore, dito tayo sa ating x-axis maghanap ng negative 5.25. So, dito si negative 5. And i-assume natin na andito lang din si 0.25. Kaya naman itapat natin siya. Or, I should say, mag-draw tayo ng line na magsisilbing line of directrix natin. And ilagyan natin ng label, that is cursive L, x is equal to negative 5.25. So, yan yung ating directrix. And then, ang susunod natin na i-plot ay ang ating vertex, that is negative 4 and negative 6. Kaya naman, andito si negative 4 and then si negative 6 ay andito lang din. Okay. Ayan, meron na tayong directrix, vertex, and focus. Yung ating axis of symmetry ay y, that is negative 6. So, ang gagawin lang natin dyan ay mag-draw lang tayo ng broken lines para i-indicate na ito yung magiging axis of symmetry natin. Ngayon, ang kulang na lang natin ay yung ating latus rectum, right? Kung natatandaan ninyo, ang pagkuha natin ng length ng latus rectum natin ay gagamitan natin ng 4C. And that is ano yung value ng C natin kanina? Ang value ng C natin ay 1.25. So, 4 times 1.25, that is 5. Kaya naman, ihatiin natin tong 5. Kailangan nating magbilang ng, kung hatiin natin yung 5, that is 2.5, right? So, magbibilang tayo ng 2.5 papuntang pataas from focus
pataas, and then magbibilang ulit tayo ng 2.5 from focus pababa naman para alam natin yung endpoints. Yun ang ating latus rectum. So, from 6, no, 6 yung value ng ating focus. So, magbilang tayo 1, 2, and then 0.5. Assume natin nandito si 0.5. Therefore, andito yung isang endpoint ng ating latus rectum. And then, ganun din ang gawin natin dito sa baba. So, 1, 2, ay, dagdagan ko, negative 8, negative 9. So, ulitin ko, 1, 2, and then 0.5. Assume natin na andyan si 0.5. Therefore, andito rin yung isang endpoint ng ating latus rectum. Maglagay tayo na, i-connect natin yung ating endpoints na dadaan sa ating focus ng ating parabola. So, ang pinakahuling gagawin na lang natin ngayon, completos recados na tayo, ay i-graph na natin or buuin na natin yung ating parabola na dapat ay dadaan sa ating endpoint, isang endpoint ng latus rectum natin, dadaan sa ating vertex, and again, dadaan ulit siya sa isa pang endpoint ng ating latus rectum. And yan na ngayon yung yan na ngayon yung graph ng ating parabola na may equation na y squared minus 5x plus 12y is equal to negative 16. I hope nakasunod ulit kayo.